Bulto-bultong smuggled na agricultural products na kumpiska ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa Subic Bay Freeport Zone. Nagkakahalaga ng 115 million pesos na mga sigarilyo nasabat din. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Angelique, nasa 136 million pesos na halaga ng mga smuggled agricultural product ang nasabat ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs sa Subic International Terminal Corporation. Sangkapang shabu-shabu ang idineklarang laman ng 5 container na ito nang dumating sa Subic International Terminal Corporation. Pero nang buksan at inspeksyonin ang pinagsanib ng puwersa ng Department of Agriculture at Bureau of Customs, tumambad ang kahon-kahong smuggled na carrots at sako-sakong puting sibuyas. Galing China ang higit 140 toneladang kargamento. Walang Certificate of Product Registration. Wala ring sanitary phytosanitary permit, patunay na lehitimo at ligtas kainin ang mga produkto. Gaya na lamang ng mga nahuling sibuyas noon na nakaimbak sa isang bodega sa Navotas. Nakalaunay nagpositibo sa mataas na level ng kemikal at E. coli bacteria na karaniwang nakukuha sa dumi ng tao o hayop. Kanina, when we were opening the boxes at tinitignan yung quality, it seems to be the same quality nung nakita sa Navotas. For our safety, food safety, hindi tayo sigurado kung anong pinanggalingan nito, ano yung proseso na kanyang pinagdaanan. So, doon pa lang medyo risky na siya, high risk na siya. And then second, for the local industry, of course, we do have production. Kapag ka ito ay nakapasok sa ating markets, medyo magkakaroon ng konting disruption. Siyempre, maaring mas bumaba ang presyo dahil ma-flood nito ang ating market, ng mga illegal goods. Bukod sa mga gulay at rekado, nakasabat din ng iba pang produkto ang mga operatiba. 2 pang container van ang binuksan ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs. Isa ang shipping container na ito. Ang harapan, mga tissue. Pero nang isa-isang tanggalin, dito na nadiskubre ang kahon-kahon na smuggled na sigarilyo mula Taiwan. Nagkakahalaga ng 115 million pesos ang mga sigarilyo, kaya suma total, papalo sa higit 130 million pesos ang mga nakumpiska. Patong-patong na kaso ang haharapin ng mga consignee na may kaukulang kulong at multa. Nakatakda rin silang i-blacklist ng DA. They're doing smuggling to basically makaiwas sa taxes as far as tobacco is concerned. Sa onions naman and carrots ay maka-take advantage sa presyo sa Pilipinas versus other countries. Angelique, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ay on top of the situation ang DA at ang Bureau of Customs sa pagtugon sa smuggling. Hindi lamang kasi ito nagpapalugi sa ating mga magsasaka dahil nga mas mura at walang buwis sa binabayaran, pero may banta rin ito sa kalusugan ng publiko. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Angelique. Yes, Clazel, paano sinisiguro ng Department of Agriculture na hindi dumarating o hindi pumapasok sa merkado itong mga smuggled na mga sibuyas, gayong meron pala yung mga na-test ng huling shipment, smuggled shipment, natuklasan nila na may mga E. coli at mga bakterya ito. Angelique, sabi ni Secretary Q. Laurel Jr., hindi na nila hinahayaan na makalabas pa sa mga palengke itong mga smuggled products. At doon pa lamang sa mga port, sa mga daungan, nagsasagawa na ng scanning, x-ray para makita kung ano ba talaga yung laman ng mga produkto. At kapag may kahinahinala dyan, ay bubuksan yan ng Bureau of Customs at ng DA. At kapag napatunayan nga na may kontrabando dyan, misdeclared, ay agad na siniseize, kinoconfiscate at sinasampahan ng kaso ang consignee. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.